Kaya sabi ko sa inyo, ano ba? Sabi ko kay Senator Robin Padilla, sabi ko niyo sa asawa niya O, alam mo, sinabihan ko, mag-top siya, hindi siya niwala, number one. May sasabihin ko sa kayo, pag si Inday Sara hindi tumakbo for whatever reason, papatakbuhin natin si Robin Padilla, siya susunod na presidente. Tandaan niyo yung sinabi. Magiging presidente yan. At ito pa, sa isang anggulo pa, Attorney Sal, sinungaling at hindi mapagkakatiwalaan. Ito nga yung questioning ibinato ni Senator Judge Robin Padilla sa paiba-ibang affidavit ni itong si Arturo Las Cañas na ginamit ng prosekusyon bilang reference dun sa ebidensya ni NBI Director Melvin Matibag. Kasunod nga nito, nanawagan nga si Senator Padilla sa siguro sa mga upcoming pa ng mga witness ng prosecution. Alamin natin to sa ulat ni Angel Pastor. Natapos na ang pagsalang ng huling witness ng prosekusyon na si NBI Director Attorney Melvin Matibag para sa Article 4 ng impeachment case na umano'y grave threats ni Vice President Sara Duterte. Sa interjection ni Senator Judge Robin Padilla, pinuna nito ang prosekusyon kung bakit kailangan pang gamitin ang affidavit ni Arturo Las Cañas, gayong napatunayang pabago-bago ang mga pahayag nito. Kwinisyon ni Senator Judge Robin Padilla si Lead House Prosecutor Jervil Luistro kaugnay ng magkakaibang pahayag ng self-confessed Davao Death Squad hitman na si Arturo Las Cañas. Ginamit ng prosekusyon ng affidavit ni Las Cañas upang suportahan ang alegasyon ng pattern of violence sa testimonya ni NBI Director Melvin Matibag kaugnay ng umano'y mga pagbabanta ni VP Sara. Napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba? Tama po. Opo. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness? Si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang affidavit, October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling? Hindi direktang sinagot ni Luistro ang tanong ni Padilla. Sa halip sa presiding officer siya nagbigay ng tugon. Nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng testimonya ng witness. Hindi pa din po sinasagot. Pwede ba nating sabihin, lead prosecutor, na ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan? Without particular reference to Arturo Las Sa Cañas, pangkalahatan, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Pinuna rin ni Padilla ang pagharap ng prosekusyon sa mga testigong sina NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok at Senior Agent John Mark Calilong na may kinakaharap umanong kaso. Bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Calilong, na sa mga oras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao.
Matatandaang noong day 5 ng impeachment trial nang sumalang sa witness stand si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, naungkat ni Padilla ang mga reklamong perjury, robbery, extortion at theft na umano'y isinampalaban dito sa ombudsman. Paglilinaw naman ng prosekusyon na verify umano nilang walang nakabinbing kaso laban sa dalawang prosecution witnesses. Samantala, kwenesyon ni Senator Judge Amy Marcos ang silbi ng Special Task Force ng NBI ngayong nagpapatuloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, lalo't wala pa namang aktual na naganap na assassination. Bakit pa kailangan mag-case build-up samantalang eto na tayo sa impeachment trial, eto na tayo na wala pang actual assassination, kaya hindi naman maintindihan kung ano pa ang silbi ng Special Task Force. Paliwanag naman ni Matibag, dito sa impeachment, magkaiba po yung requirement eh. Hindi naman po natin kailangan pang ipresenta kung sino yung kinausap na assassin. Ang importante lang po rito ay yung admission mismo ng Vice Presidente na humanap siya ng mamamatay para patayin ng Presidente at iyon ay pumayag. mula dito sa Senado para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News. Yan po, Attorney Sal, ang naging payag ni Senator Judge Robin Padilla. Ano pong masasabi niyo doon? Sa tingin niyo po ba ay ite-take ng prosecution team yung advice ni Senator Padilla? Alright. Alam mo, kagabi, may lumabas na balita tungkol kay Robin Padilla. Yung mga mainstream, yung mga anti-Duterte outlets, kaya ng Inquirer, yung Philippine Star, ABS-CBN, at pinalalabas doon. Inimenos na naman nila si Senator Robin Padilla. Sabi daw ni Robin Padilla sa kanila, sa mga prosecutor, kaya yung one-sided. Ang ginawa ng balita, bakit daw sinasabi na one-sided? Talaga naman, siyempre, one-sided talaga prosecution para sa kausa nila. Yan sabi, gusto nilang palabasin na tangier yung symbol Robin. Ang problema sa inyo, gaya ng sinabi ko sa inyo, sino yung Robin Padilla? Contrary to the perception of many, which has been destroyed by 30, ano bang boto niya? 30 million? 31 million? Yes, Attorney. 30 plus. Voters. Hindi ba, tandaan mo yan si Senator Robin Padilla? During the survey, tumatakbo lang yung survey niya sa number 9, 10, 11, 12, sa 10 pa, balik sa, ano din sabi, nasa bottom line. Marami nga nagsabi, hindi ba nanalo yan? Ay, ex-convict yan. Artista lang yan. Hindi naman graduate yan. Walang aral yan. Munting lupa. Ang hindi nila kung alam, ito, graduate ito ng criminology. Criminology. Alam niyo, pag nag-aaral ka ng criminology, nag-aaral din ngayon ng batas. Kailangan niya kasi enforcer ka ng batas. Gusto mo maging police. So graduate si Senator Robin Padilla. Pangalawa, may sentido komon yan kung mapapansin niyo. May common sense. Meron siyang katutubong talino. Maliban pa sa humble na tao. Kaya sabi ko sa kanya, kasi kasabay ko yan ng tumakbo eh. Sabi ko, Robin, tanda ko sasabihin ko sa'yo, ikaw ang number one. Huwag mong intindihin yung mga detractors mo. Yan nga ako si Tulpo, number one sa survey. Wala yan. Walang binatbat sa'yo. Wala kaming binatbat sa ilan. Ikaw ang number one. Siyempre, hindi po, okay lang sa akin number 2. Hindi. Tanda mo number one ka. Wala ka naniniwalang mananalo, pero sinabi ko, number one ka. Tandaan mo yan. O ano nangyari? Di-shock lahat. Pati si Robin, kasi nakikita ko ang kanyang charm, nakikita ko yung kanyang talino. Saka tingnan nyo ha, sinong senador na nagtatalumpati dyan sa wikang Pilipino? Siya lang. Walang iba. Yes. Walang iba.
Kaya yung sambayanan na majority ay hindi naman marunong umingles, naiintindihan siya. Ngayon, punta na natin yung nilabas ng mga ads. Mm. Dalawang bagay yung punto ni Senador Robin. Yung una-una, sinasabi niya na si Las Cañas, ginagawa niyong testigo laban kay VP Sara, ay isang sinungaling na tao kasi paiba-iba. Katunayan, lumalabas na itong si Las Cañas pala, nakalimutan ko na nga yun, Yes. nirekomenda ng Blue Ribbon Committee na idemanda ng perjury. Kasi una, sangayon kay Lacson, sa kanyang investigasyon, sinasabi na walang kinalaman si Presidente Duterte sa simpleng tao ng mga extrajudicial killing. Pagkatapos, after that, nag-retract, nagbago Mm. ng pahayag. Dinidiin niya na si Presidente Duterte, nilabas niya na mga DDS, ano pang mga death squad daw ni Duterte. So madaling sabi, because of that, pati nga daw si Senator Lacson, nagkonsulta pa nga ako sa isang kaibigan kong dating justice. At ang sabi, tinanong ko kasi, gaano ba kahalaga? Yung unang sinabi o yung pangalawa? Ay, hindi, sabi ng justice, tama siya doon. Ang pinapahalaga ng hukuman, yung nauna. Kasi yung pangalawa, hindi ka panipaniwala yon. Maliban sa kung ipapakita mo at maprubahan mo na tinakot ka kaya sinabi mo yung una. O kaya binayaran ka. Madaling sabi may konsiderasyon sa pagsisinungaling mo. Pwede kang paniwala. Kung maprubahan mo, wala naman nakakaprubang gano'n. Lahat ng mga bumabaliktad. Sinasabi lang nila, hindi, tinakot ako. Pero never sila nag-introduce ng evidence na tinakot sila. Kaya nga yung mga retraction, hindi dapat binibigyan ng pagpapalaga. Kaya yung prosecution, ginamit nila si Mascareñas. Kaya ang punto ni, tinatanong niya itong siya, ano bang matatawag mo doon sa pabago-bago? Ang mga pahayag. Ito namang si Luis Tro, palibasa, parang pareho lang mo silang mga yan eh. Puro sila evasive. Pag nahuhuli mo na, kung ano-ano sinasagot, hindi niya masabi-sabi na sa simpleng tanong, simpleng sagot. Opo, hindi. Hindi, ayaw niya. Gusto niya mag-justify. Punto niya Senador Robin Padilla. Mm. Huwag kayo magpipresenta rito ng may mga taong ganyan. Lalo na may mga perjury cases. Kagaya, di ba, siya ang naglabas na itong sino yun? Si Lotok ba yun? Yung testigo ng NBI. Yes, attorney. Meron siyang mga kaso. Ang dami niyang kaso. Kanya, pati ako nagulat eh. Illegal arrest. Unlawful arrest. Arbitrary detention. Robbery. Ano pa? Theft. Ano pa? Yung involving moral turpitude na hindi mo talaga pagkakaroon. Perjury. Kaya sabi niya, pwede ba? Huwag kayo rito Huwag kayo rito magbibigay ng mga testigo, ng mga sinungaling. May mga kasong perjury. Banat naman ng Luis Tro. Sabi niya, alam po ninyo, iyon ang mga testigo. Inosente pa yan. Under the law. Presumption of innocence. Hindi mo naman ako convicted yan. Mm. Kaya binalikan siya ni Senator Robin Padilla. Teka muna. Bakit kayo? Ang trato nyo dito sa aming mga senador, iba sa pagtrato nyo. Yung mga kasama namin dito, hindi pa convicted. Kaya na sinasabi nyo. Nakademanda pa lang. Ayaw nyong pabutohin dito. Ayaw papuntahin dito. Gusto nyong i-itsapwera. Paano nyo gusto i-itsapwera? Ang tinutukoy yun ni Senador Robin Padilla. Kasi ang nagsimula niyang i-itsapwera, din yung mga kasama niya rin. Kasama ni Senador Padilla, kaya ni Lacson, Mm. sila Sotong yan. Gusto nilang pababain yung bilang ng 24 na nagiging pundasyon
para kunin mo yung 2/3, yung 16. Gusto nila, pag ikay nakakulong, nademanda ka, hindi na bibilangin mo yung 24. Babawasan mo na yun para bumaba yung 16. Maging 14, maging 13, maging 12. You know, kaya sinasabi niya, kumbaga, double standard ka, selective ang ginagawa mo. Pag pabor sa'yo, iyan ang ikakatwira mo. Kasi yung House of Representatives, sinunudo ang mga pahayag nila Lacson na gusto nilang babaan. Yung House of Representatives, specifically the Committee on Justice, tapos sila ngayon na may hawak ng kaso, sinabi nila na sang-ayon sila na bumaba, pababain yung quantum na hinihingi yung 2/3. O madaling sabi, bakit kayo ganyan? Kaya hindi mo ibig sabihin one-sided. Ang ibig sabihin ng one-sided in the sense na selective ka. Discriminatory ka, yung pabor lang sa'yo ang gusto mo. Kagaya ng mga testigo. Sabi mo, hindi pa naman convicted yan. Kahit na may demanda yan. Bakit yung mga senador ayaw mong papuntahin dito, yung pabuto, hindi na naman convicted. So, double standard. Kayo ng punto de vista ni Senator Robin Padilla. Kaya kayong mga mainstream media, pwede ba? Kung sa pag-menos mo sa intelligence ni Senator Padilla, palagay ko, ang tinutukoy niyo yung mga sarili niyo. Tandaan nyo, sinasabi ko sa inyo, sabi ko kay Senator Robin Padilla, sabi ko nyo sa asawa niya. Alam mo, sinabihan ko, mag-top siya, hindi siya niwala, number 1. Kaya sasabihin ko sa kayo, pag si Inday Sara hindi tumakbo for whatever reason, papatakbuhin natin si Robin Padilla, siya susunod na presidente. Tandaan niyo yung sinabi. Magiging presidente yan. Kaya lang yata si Robin frustrated na Gusto na mag-migrate Gusto niya revolutionary government na pareho. Kasi gusto na abolish na rin ang Kongreso Pero in fairness, yes. Pero alam nyo, pakinggan yung maigi si Senator Robin. Ang problema na una yung judgment nyo, yung pinaniniwalaan nyo, yung mga chismis, yung inyong mga pananaw sa kanya na ikinakalat ng mga kaaway niya. Pero ang katotohanan niya, tingnan niyo, alam niyo ba na siya lang ang pumapasok niya na napakaaga sa Senado? Bakit? Nag-aaral, binabasa niya lahat ng mga bill, kaya tingnan niyo mga panukalang batas niya. Mga okay. Di ba? Kaya, kayo pwede ba? Relax lang kayo. Tandaan niyo sasabihin mo, this boy, this man, will either become vice president or subsequently president of this country.